Ito po, ang pinakamatindi sa lahat. Nako, ito si akala natin na may kaso na, no? Pinakakasuhan na to si Martin Romualdez. Ito po ang sabi ng ICI. This referral is issued. Ni-refer po yung kaso ni Martin Romualdez. Ni-refer na po to sa ombudsman. At sabi po ng ICI, this referral is issued without any findings or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Antindi. So ibinigay po, no? Ibinigay po ng ICI, ibinigay ng ICI yun pong nirefer po si Romualdez at sinabi po ng ICI na no conclusion of guilt. Pinawalang sala po ng ICI itong si Martin Romualdez. Alam nyo, takantaka ko sa inyo ICI, ano ba talaga kayo? Ilinaw lang natin. Kayo ba ay korte? Anong karapatan ninyo na ipawalang sala itong si Martin? Wala po kayong karapatan. Ang karapatan nyo po, may akusasyon kay Martin. Ang dapat nyo pong ginagawa, papatunayan nyo. Maghanap po kayo po maghanap ng ebidensya, kaya nga kayo itinatag, di ba? Independent. Ano ba yung ICI? Ano na nga ba yung ICI? Kaya po kayo tinatag ng pamahalaan para makatulong kayo dito po sa pag-iimbestiga sa mga inaakusahan na involved po dyan sa flood control project. Ang bilis nyo namang sumuko kay Martin. Ang bilis naman. Ilang buwan pa lang pagkakatatag nyo, pinasa nyo na kagad sa ombudsman at sinabi nyo hindi nyo nakitaan ng guilt, no? Not guilty. Ano po ba kayo? Hindi naman kayo korte para magsabi na hindi guilty si Martin. Masyado naman kayong halata. Halatang halata naman yung pagkakatatag nyo. Kukontrahin nyo po yung amo nyo ngayon. Samantalang, kaya dalawa po no? Dalawa po yung nagaganap. Sa isang banda, pinalalabas ng BBM administration na wala silang sinasanto, walang kamakamag-anak, walang kaibigan, no? Walang kapakapatid. Pero pagdating po kay Martin Romualdez, not guilty na, hindi pa naiimbestigahan. Anak ng tinapay, sabi po ng ICI, no conclusion of guilt. Pero bahala na raw yung ombudsman. Tignan nyo, ombudsman, kayo na bahalang mag-imbestiga dyan kay Martin. Wala rin pala kayong silbi talaga. Yung ICI talaga, pinatunayan nyo lang po na wala talaga kayong silbi. Nag-aaksaya lang po kami ng milyon-milyon budget ninyo. Kasi kayo nga yun di ba? Kaya po kayo tinatag, hindi po para lumapit sa inyo yung ng kusa, yung mga iniimbestigahan nyo. Para lumapit sa inyo ng kusa, yung mga ebidensya. Kayo po tinatag para makalutas ng kaso. Kung wala po kayong malulutas, para saan po pa po kayo dyan? Buwagin na po yan nang hindi na po mga pangatwiran si Lacson na hindi sila nag-iimbestiga. Hayaan nyo na po yung Blue Ribbon Committee mag-imbestiga. Wala naman pala kayong balak imbestigahan. Wala raw sila nakita kay Martin Romualdez. Paano may makikita kayo? Una, yung unang pagkikita, nakipag-utuan kayo. Yung pangalawa, hindi na kayo silipot. Wala naman kayong pangil para pilitin si Martin Romualdez na sumipot sa inyo. Ibig sabihin, wala pala talaga kayong kapangyarihan para mag-imbestiga. Unlike pag ang NBI o DOJ,
o ombudsman, pwede po silang isabpina. At sila po ay makakasuhan o mawawaran kung hindi po sila dadalo. Lalo na po yung Senate investigation. Biruin nyo po, nakabinbin na po ng matagal. Wala na pong nag-iimbestiga. Yung ICI, ang investigasyon nila, not guilty si Martin. Anak ng tinapay na investigasyon yan. Matatanda na lang talaga ang DDS. Kayo, uhugin na lang pala ang BBM. Kami po kasi, alam niyo po kung bakit matatanda po, mga karamihan po na matatanda ay mga Duterte supporters. Kasi po, kami ay hindi basta-basta nauuto. Kami po ay full of wisdom. Kayong mga uhugin, madali kayo kasing utuin. Yan. 'Di ba? Nang kung sino-sino. Oh. Yung mga minor de edad, nakikita nyo naman, sila yung nang babat ng bato ng mga pillbox dun sa, at saka molotov bomb dun sa Mindiola. Uto-uto kasi kayo mga uhugin. Kaming mga sinasabi nyong matatanda, full of wisdom na kami. Hindi na po kami nauuto basta-basta. Alam na po namin ang kasaysayan. Kayong mga walang kamuwang-muwang, mga mutaing tekolero. Mga mutaing. Ang alam lang sa TikTok sumayaw-sayaw ng mga nagyuyug-yugan. Wala talaga kaming mahihita sa inyo. Kailan po naging argumento yung matatanda na? Kailan naging argumento yung matatanda na kami? Puta, argumento po, hindi po patandaan, bata kami, matanda na kayo. Utot nyo. Ang argumento, nagbibigay ako rito, magbato ka ng argumento, hindi yung matatanda na kasi kayo. Kayo, uhugin pa. Di pareho lang yun. Mga tukmul. Kala nyo ba hindi kami proud sa edad namin? Sa mga nakikiangkas po na ang tangi nilang ibinabato sa amin ay matatanda na kami. Ano sa tingin nyo, ilang taon po yung presidente ng Amerika? Senior citizen. Ilang taon na po yung presidente po ng China? Senior citizen din. Ibig sabihin, ang dalawang pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo, yung presidente ng USA at presidente ng China, ay senior citizen. Aba, yan pala. Yan palang ibig sabihin, no? Ang matatanda pala ay walang silbi. Bakit sila ang pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas? Ituloy pa natin. Prime Minister po ng Israel, ilang taon na po? Senior citizen na rin. Prime Minister po ng Russia, senior citizen na rin. Aba, lahat pala ng mga pinaka makapangyarihang tao, panay senior citizen. Bakit yung kina-question yung pagiging matanda? Mga utu-utu lang po, mutain at mga tekolero, ang mga yung mga nagbubutas po ng saging, at may meron po kayong kinakalikot dyan sa butas ng saging. Yan lang po ang nag-iisip na ang matatanda ay anong tawag doon? Liability. Ang mga pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo ay panay senior citizen. Mga tukmol. Baka sabihin nyo, yung pinakamayayaman. Hindi nyo ba alam na anong pangalan nun? Si Microsoft, isa sa mga pinakamayaman na tao, si Bill Gates. Sino pa? Si Jeff Bezos. Si Mark Zuckerberg lang hindi senior citizen dun sa mga bilyonaryo, mga multi-billionaire. Ibig mo sabihin ba dong yung mga multi-billionaire, panay mga may edad na? Opo.